Sana hindi mag-overheat to. Okay. So, naka-share screen ba ako online? Please feel free to ask kapag hindi naiintindihan. Magtanong po, magtanong. Okay? Yan ang parati kong sinasabi. Pag hindi naiintindihan, magtanong. Okay? Huwag nyo pong hahayaan ang isang lesson na lumipas na hindi nyo po talaga naiintindihan. Kasi kadalasan minsan, during the class, nahihiya. May tanong po ba? Naiintindihan po ba? Tango ng tango. After that, pag pinagawa, hindi pala naiintindihan. Doon po ako nabubeset. Kasi, the time na nagtatanong ako, that the time na mag-raise. So, kung nahihiya po kayo, wag po kayong mag-alala para parehas po kayong walang alam. Ano? So, bagaman nakakapagbasa ang iba, pero para parehas po ang kapasidad po ninyo. Kaya, wag po kayong mahihiya. Kasi, wala pong nagsimula na magaling agad. Even me. Kung binabalikan ko lang ang mga video ko before, talagang natatawa ko sa sarili ko, sa kabubuhan ko. Kahit na mga spelling, di din tama. Okay? So, lahat po dyan nagsimula sa mga ganyan. Okay? So, let's start. Nakikita nyo naman lahat, tama? Okay. So, welcome to Zazol EPS topic. Simulan po natin ang pag-aaral ng Korean language. Starting from Hangul. Ano yung Hangul? Hangul or Korean alphabet. Magkaiba po ang Hanggugo or Korean language sa Hangul. Ang Hangul po ay Korean alphabet, ang Hanggugo ay Korean language. Okay? So pag-aaralan po natin muna ngayon bago kayo makapag-proceed sa Korean language, sa pagbabasa, pagsasalita, okay? Ang pag-aaralan natin ay Korean alphabet. Okay? And that's called as Hangul. Okay? The Korean alphabet. The Korean alphabet is binuo po ni King Sejong the Great. Okay? That's King Sejong the Great, ang ika-4 po na king during Joseon Dynasty. So this is an quick history lang naman. So ipapaliwanag lang natin kung paano nabuo ang Korean alphabet. Okay? Korean alphabet po, as you know, na dati po ang ginagamit po ng South Korea ay Chinese. Mga Chinese character and Chinese language din. So, nang si King Sejong na po ang namuno, gumawa siya ng sariling alpabeto. And that's the Hangul, the Korean alphabet, during the Joseon Dynasty, taong 1443. So kapag tinanong po kayo kung sino ang may compose ng Korean alphabet, that's King Sejong the Great, taong 1443. Anyway, wala naman lalabas ng ganito sa exam. Okay? So, this is an additional information nyo lamang. Now, ang alphabet po ng Korean is composed of 40 letters. Okay? Sa atin ilan? 26. Sa English, that's 20. Sa English, ilan? 20? Okay, 28. Okay, sa English, that's 28 po. 28 po yan. So, sa atin, 26. Sa Korea, 40. At ito pong 40 po na to, ang pag-aaralan nyo ngayon. Okay? Ngayong araw mismo. Sa tingin nyo, kaya nyo sa uluin yung 40? Ha? Oo, para sa 85K, malamang. Kahit hindi, ipilit natin yan, Lord. Okay? So anyway, huwag kayong mag-alala, no pressure. So ito yung una nating pag-aaralan, 40 letters of Hangul. The 40 letters composed of 24 basic letters. Okay? And 16 double letters. Okay? The 24 basic letters composed of 10 vowel and 14 consonants. And the 16 double letters composed of 11 combined vowel, 5 double consonants. Okay? Let's make total of 40. Okay? So, yan po lahat ang pag-aaralan po natin. Okay? Wala ako ng tubig. Tiyang kamay. Ay, atay ka.
nawawala ang read mo. Wait lang po. Saan ka man nyo? Wait lang guys. Okay. So, meron tayong 40 letters or 40 character. Unahin po natin ang basic letters or basic alphabet. Okay? So, kung may makikita po kayo dito, meron tayong nakalagay basic vowel. Okay? The basic vowel is nagkakaroon ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 po siya. Okay? So, para sa zero knowledge, maya-maya na kayong magsulat. Pakinggan nyo muna ang ating ipapaliwanag. I'll give you time to write. Para hindi nyo ma-miss yung unang letter na mapapakinggan po ninyo. So, ano yung mga tunog po nito? This is a, ya, o, yo, u, yo, u, yu, i. Okay? Masyadong mabilis, correct? Don't worry, iisa-isahin po natin yan. Okay? So, kung makikita nyo, itong stroke po na to, nakikita ba online? Online, galaw-galaw kayo dyan kapag wala na akong online. Pa-thumbs up na lang kapag goods pa. Marashi? Okay. At least thumbs up kapag hindi kayang magsalita. Okay? So, at least nakakasunod kayo at naiintindihan nyo. Okay. So, the first basic vowel is kung makikita nyo, meron siyang kaakibat na letter natin, correct? In English. So, hindi ko naman kailangang ipaliwanag pa sa inyo to. This is letter A, correct? So, sa atin, pwede itong i-produce as sounds as letter A or A. Pwedeng apple, depende kung gaano kaarte. Apple kapag medyo mahirap-hirap lang. Okay? Pero, sa Korean alphabet daw po, ito po ang letter A sa kanila. Okay? Itong stroke at itong character na to, ito ang letter A po sa kanila. But the sounds value will not be A. That's A. Walang iba. A, 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 A. Yan ang tunog. Okay? Ito yung character. Yan ang itsura niya. Ang tunog, the sounds value is A, 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 A. Naiintindihan po? Ang tawag po dito sa nakikita nyo, this is a Romanized version. Okay? Kung makikita nyo yung mga kaakibat niya po, Romanized version po ang tawag niyan. But then, hindi ko po tinutolerate na makapagbasa gamit ang Romanized version. Why? Not all character ay tutugma po sa kung anong tunog ng Romanized version. Okay? Maya-maya, malalaman nyo kung bakit. Okay? Pakinggan lang ang sounds value. This is A. Walang ibang tunog, A pa rin naman. Okay? Kung makikita nyo, eto na yan. A. Pero, may nakita kayo dito sa gitna, correct? Meron pong kasamang bilog. Tama po ba? Ang tawag po kasi dito sa gitna na to, this is a syllable or pantig. Ibig sabihin po, ang syllable or pantig po ay ginagamit para makabuo ng isang salita. Why meron kasamang bilog? Wala pong sounds value yan. Okay? Representation lang po siya na naging isang pantig po siya. Why? There is a rules na there's no vowel or consonant that can be written alone. Hindi po pwedeng isulat ng mag-isa. Okay? Kaya po, ang vowel ped parati pong merong kasama. O sana all. Okay? Parating merong partner. Once again, ito ang alphabet itself. Ito ang isang pantig or isang syllable. Pag nakita nyo po ito, ibig sabihin, ginamit na to sa isang salita.
Naintindihan? Gagamitin din sa isang salita. Okay? Now, ito yung pag tinanong kayo na vowel itself, ito ang character niya. Pag isang pantig, ito naman yung buong character niya. In Romanized version, ito po ang character niya. But all of that, the sound's value is a. A, walang iba. Naintindihan po ba? Nakuha? Okay. Let's proceed to another one. This is letter A. Okay? Kung makikita po ninyo, ito yung pinaliwanag natin kanina, di ba? Correct? Kung makikita nyo, meron na siyang double stroke. Tama ba? Naging double stroke siya. Nasaan yung mga, ano natin? May pula ba tayo dyan, Earl? Okay. So, kung makikita nyo, single stroke, ito, kung makikita nyo, meron ng double stroke. Okay? Double stroke symbolizes na meron siyang tunog Y. Okay? Dadagdagan nyo lang ng tunog na Y yung double stroke. So, from the A, dadagdagan ng tunog na Y, kaya siya naging ya. Tugma pa po ang Romanized version niya. Mamaya-maya, hindi na tugma yan. Okay? So, single, double. A, ya. A, ya. Nakuha? Ano nga ang tawag po dito? Isang pantig or isang syllable, pero ang tunog, same pa rin. Ano ang tunog niya? Ya pa rin. Okay? A, ya, a, ya, a, ya. Okay? Naintindihan po ba? Nakuha? Pangalawa pong vowel. Basic vowel. Pangalawang basic vowel. Okay? Single, double. Single, double. Okay? So, isulat natin. I-rewrite natin. Okay. So, ang una is A. Okay, dudublihan lang natin yung stroke, naging ya. So, A, ya, ya. Same pa rin ang tunog, nilagyan po ng Y sounds. Okay? Pangatlo, the third one. So, kung makikita nyo, para po siyang EO, correct? Tama po ba? Pag nilagyan po natin yung EO natin, lagyan natin ng letter N. Anong basa natin? Sa atin, anong basa natin? Neo, correct? Tama? That's correct. Neo. Pero nga po, tulad ng sabi ko, that's not how produce the sounds. Hindi po lahat ng alphabet dito sa atin ay tugma po sa sounds value ng Korean term. So, kung makikita nyo, this is EO, or kapag nilagyan ng N, nagiging Neo, ito po, hindi po to EO, kundi O. O, anong sounds po niyan para makaproduce ng ganyang sounds? Para pong hinihingian ka ng pagkain, ayaw mong mamigay. Namigay ka naman sa pilitan. O. Half sounds ng O. O na bilog natin. Okay? Ito po ay half sounds O. O. Awang po ang bibig ng konti. O. Half sounds. Okay? EO, pero hindi iyo ang tunog, kundi O. O, 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 O. Ano po ito? Isang pantig or isang syllable, but the sounds value, same pa rin. O. Okay? So, O. Ilagay natin. Pangatlo, O. So, ito, A, ya. Ang pangatlo is O. Okay, nakuha? O. A, ya, O. Naintindihan? Okay. This is O, 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 walang iba. Next one. From single,
doble uli siya, di ba? Ano nga yung rules? Lalagyan lang ng tunog na Y. So, yung O kanina, O, magiging tunog, yo. Okay? O, yo. Double stroke lang siya. Single, double. Single, double, O, yo. O, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Para-parehas, hindi yo. Hindi ganun ha? Hindi yo. Walang magpapakilala ng anyo nga sa yo. Walang ganon, okay? Kundi, yo. Okay? Yo, yo, yo. So, isulat natin ulit para maintindihan natin. Okay? So, magiging double stroke na siya. Yo. Okay? Ano na yung basa ng apat? A, ya, o, yo. Okay, very good. Okay? Nakakasunod? Okay, next one. Ito yung bilog na nagmamay-ari ng O. Kung sa atin, pwede siyang pahabain. O. Okay? O. Oblong. Okay? So, kaya lang, sa Hangul, hindi po pwede. O lang talaga. O. O. Walang iba. Hindi pwedeng pahabain. O. Magkaiba yung O sa U. Bilog. O. So, para siyang baliktad na letter. Ano yan? Baliktad na letter sa atin. Letter T. Baliktad na letter T. Okay? So, this is O. 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 Nakuha? Sulat natin. Okay? Pang ilan na po ito? Pang 5. Okay? So, simulan natin sa una. A. Ya. O. Yo. U. Okay? A. Ya. O. Yo. U. Okay? Next one. Kung ito single, anong mangyayari sa kanya? Magiging double ulit. Single, double. Okay? Ang tunog, same pa rin, magiging lang tunog, Y. So, kung kanina O, ito ngayon, yo. Okay? Yo. Yo. Okay? O. Ito ay O, yo, yo. O, yo, yo. Dalawang ngipin, symbolizes merong tunog Y. Okay? Merong tunog Y. So, ito ay yo. So, dudublihin po natin kanina. So, kung titingnan nyo, kung pagmamasdan nyo po ng maigi, yung mga nasa linya, single-single. Itong pangalawa, double-double. Tingnan mo. Ya, yo, yo. A, ya, o, yo, u, yo. Nakuha po? Naka-anim na tayo. Next one. Next one, ito yung parang letter T sa atin. Okay? Parang letter T, pero hindi siya letter T. That's U na matigas sa Korean alphabet. Okay? U. Kung sa atin, pwede siyang introduce as sounds as uniform or umbrella. Sa Korean alphabet, U lang talagang matigas. Paano yung U? Labas ang musok. Okay? Meron tatlong klase ng O ng pagkakabigkas natin. Una, yung half sounds. Ito yung O. O. Half sounds. Pangalawa, O. O. Bilog. Okay? Pangatlo, ito yung matigas. U. Labas ang musok. U. 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 Naintindihan? O. U. U. O. O. U. Labas ang musok. Okay? Letter U, pero ang tunog U. Okay? Kasi kung babanggitin mo yan na U, iba na yan. Okay? Once again, ito po ang tunog U na matigas. U, U, U. Pero hindi po siya pwedeng i-pronounce as U. Bakit? Ito ang U ngayon. Yung double stroke. Nakuha? Single, double. U, U. U, U. Okay? Ito yung U. So, kapag nag-focus kayo sa Romanized version, tingnan nyo yung Romanized version. Ito yung masasaulo nyo. Pag nakakita kayo ng ganito, parating magiging reaction nyo agad nyan, U na lang agad.
pero hindi yan U kundi U. Okay? Kasi ang magiging U, ito po yung U. Yung merong double stroke. Okay? So U. U, U, U. Next one. Okay, nakailan na tayo? I-double stroke lang natin. Uli. Kanina is matigas na U. Okay, U. Sunod, double stroke magiging U. Okay? So, basahin natin uli. Okay, magmula sa una. Ya, O, Yo, U. Yo. U, U. Okay, very good. So, ilan na po ito? 8. Okay, meron tayong natitirang 2 kasi ang 10 basic vowel, di ba? Okay. Pangalawa, okay? Paano po i-produce ang tunog nito? So, kung makikita nyo, ang Romanized value, ang Romanized version is iyo, correct? Pero, hindi po ito iyo. Okay? Hindi, it cannot be pronounced as iyo. Kung ano yung tunog nyo yun na yun. Okay? Eto siya. Anong tunog nito? Kung ano po ang itsura niyan, ganyan din dapat itsura ng bibig nyo para ma-produce po ang tunog na sounds na yan. So, paano yan? Ngiti ka lang plastic para sa kaibigan mong chinichismis kapag nakatalikod. Smile! Okay? Sa pilitan. Ganyan lang. Hindi pwedeng maging iyo yan. Walang iba. Lang talaga. Okay? Mag-ingat sa baka iba ng Okay? Okay? So, kung makikita nyo, may bilog na kasama. Anong tawag po dito? Syllable. Ang tunog pa rin naman yan, same pa rin. And pa rin. Okay, nakuha? Okay, yan ang ating pang-siyam. Okay? Pang-siyam natin. Ilagay natin dito. Okay? Next one, the last one, yung pang-sampo, yung I sa atin. It can produce as I love you, pero sa Korean alphabet, I lang talaga siya. I. Matigas na I. Okay? I. So, kung makikita nyo, ito na yung I, ito yung isang pantig. Isang pantig, pero isang salita na din po ito. Okay? Maraming meaning po ito. Pwedeng maging number 2, pwedeng maging this, pwedeng maging ngipin. Pero ang pinag-uusapan natin is alphabet itself muna. Kaya, ang unahin natin, sounds value. Once again, this is E. Okay? E. So, sa madaling salita, para maintindihan po ninyo, ito po ang pattern. Okay? Lahat ng mga ganito, merong Y sounds, symbolizes meron po siyang, ang mga double stroke, symbolizes meron po siyang tunog Y. Okay? Now, isulat nyo muna sa inyong mga notebook, and then mamaya-maya babasahin natin ulit, and then isa-isa po kayong magbabasa.
Mara, okay ka lang basahan? Mara, Sheila, are you okay? Goods lang kayo dyan? Okay. Good. Okay na, nasulat na? Okay, so let's start once again. Basahin natin. One more time. Okay? Pag ganito po, online, di kayo si Mara, makakapag-participate ba si Mara? Hindi. Tell me ahead of time pag hindi kayo makakapag-participate. Kasi, expect me sa class, iisa-isin ko talaga kayo. Okay? So, kapag hindi makakapag-participate, tell me ahead of time. Para alam ko, aware ako. Okay? So, anyway, let's start. Ya, o, yo, u, yo, u, yu, i. Okay, nakuha? Naintindihan? Okay, kapag hindi naintindihan, feel free to ask po. Okay? Magtanong po. Okay? One more. Isa-isayin natin. One more. Okay, 잘했어요. 자, simulan natin. 마라씨, 읽어보세요. 마라씨. Okay, let's start. Yes po, yes po. 읽어보세요. Okay. Okay, very good. Okay. U, I. Okay. Okay. And next, lonely girl. Pag ganun tayo. Okay, 잘했어요. Next, Rachel she. Okay, 잘했어요. Next, Arnold G. Okay, very good. Next, Jordan Shi. Okay, 잘했어요. Next, Joseph Shi. U. Okay, one more. One more, Jordan. O. Yo. Labas ang uso. U. Okay, very good. Next, Erika Shi.
yo, u, yu, u, i. Okay, very good. Okay, so may nakikita dito kayo Romanized version, pero wag kayo dito titingin, okay? Tandaan parati yung sounds value. Okay? Ano, baliktad pa lang turo ko. Sige po. Sorry, let's start. A, ya, u, O, a, yo, u, yo, u, yu, a, smile. i. Okay, very good. Next. A, ya, o, yo, u, yo, u, yu, i. Okay. Next. A, ya, o, yo, u, yu, i. Okay, fast learner naman kayo lahat. Kung di ba ka dito tumitingin, ah, yeah. Oh. So, anyway, so that's how we produce the sounds value of the 10 basic alphabet. So, balikan lang po and pag-aralan po ulit. Wag lang po dito sa Romanized version. Kasi mamaya-maya, malilito po kayo. Okay, once again, this is a, ya, o, yo, u, yu, yu, i. Okay, nakuha po? Do you have further questions? Wala naman? Good, sa sulat na? Okay na? Okay. So, let's start. Let's proceed to... Merong tanong? Wala? Okay. So, 11 combined vowel. Okay? Bakit sinabi siyang combined vowel? So, combined vowel po, kasi po, pinagsama-sama. Okay? Kaya nga siya tinawag na combined. Okay? Pinagsama, naging mag-asawa o mag-jowa. Okay? So, sana all ulit. Okay? Mabuti pa yung vowel nagiging combined. Okay. So, 11 combined vowel. Ngayon, ano-ano naman kaya yung mga tunog nito? Okay? So, yung inaantok, kung inaantok pa kayo sa boses ko, magsabi lang, titimplan ko kayo ng kape. Okay? Kung hindi man, bahala kayo sa dyan sa buhay nyo, basta huwag kayong antokin. Okay? Pangalawang lesson natin, 11 combined vowel. Okay? So, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ano-ano yung tunog? Ye, i, hi, wi, wa, we, wi, wo, wi, uy. Nakuha? Hindi, syempre. Okay? Kasi mabilis. Okay? So, isa-isayin natin yan, syempre. Okay? Hindi tayo nagmamadali. Okay. So, ano yung tunog po ng mga number 1? So, kung makikita nyo, letter A saka E. Pag nilagyan ko yan ng letter B sa atin, ang tunog niyan ay, that's my bay ng antipolo, di ba? Bay. Pero, in Hangul, hindi po yan A. Okay? Walang magpuproduce ng sounds or magpuproduce ng sounds na A. Okay? Ano tunog niyan? E. Okay? Parang, paloob. Hindi yung E na flat. Magkaiba yun. E. So, kung naririnig nyo yung mga parating sinasabing, we. O, yan yung nasa dulo niyan. Okay? Okay? Hindi E. Hindi A. Kaya tulad ng sabi ko, huwag mag-ahasa ng Romanized version. Why? Marahil makapagbasa po kayo. Okay? Makakapagbasa kayo. So, ang nangyayari kasi, sa part nyo, lalong-lalo na sa mga beginner, ang iba na pressure na si classmate nakuha ng madalian, tapos ako hindi ko pa talaga naiintindihan. Ang nangyayari, although iniisa-isa ko, ang nangyayari, nahihiya. So, para makapagbasa ng maayos, dito nagga-guide, ito yung ginagawang guide, para makasunod lang sa classmate na makapagbasa siya. Which is wrong. Okay? Hindi magkaiba-iba po ang kakayahan natin bawat isa. Marahil, yung madali para sa kanya, mahirap sa'yo. Okay? Yung madali sa'yo, mahirap sa kanya. So, magkaiba-iba po tayo ng kakayahan. So, wag niyong ipipressure ang sarili niyo. Bakit po? Kapag po kayo magbasa gamit ang Romanized version, I am sure, okay?
na when it comes to listening track, mahihirapan kayo. Even pa mismo sa pagbabasa, mahihirapan kayo. Okay? Tandaan nyo, merong skill test. At sa skill test, magsasalita po kayo. Hindi mahirap magsalita kasi scripted po yun. Mahirap po kapag sa simula pa lang, mali na yung natutunan yung way ng pagbabasa. Kasi pag marunong kayong magbasa, mabilis nyong masasaulo yung mga script na binabasa nyo. Okay? So this is E. Hindi A, kundi E. Sinong nasa taas pa? Wala na? Si Michelle sa kasi Delphine. May ako ba? Bukas ka ba? 8:30? Huwag kang magpapalit, mabubugbog kita. Tingnan mo. Fighting. Okay, bye. Okay, so E. Okay? So, paano, kung makikita nyo itong nandito, ito yung pinapakita ko lang dito kung paano nabuo yung combined, kung paano siya naging ganito. Okay? Pero, hindi na to, least important na to. Additional information yun na lang, kaya siya naging combined kasi nanggaling siya sa A and E. Okay? So, ang makikita nyo na siya, it's either eto or eto, the basic vowel, or combined na ito siya. Okay? So, ito yung E, the combined vowel E. Ito naman po, anong tawag dito? May kasamang bilog, isang pantig, or isang syllable. Okay? Ibig sabihin, gagamitin na po siya sa isang salita. Kaya na po siya ganyan. Okay? Pero ang tunog niyan, same pa rin. E pa rin. Nakuha? Okay. Next one. Okay? So, isulat natin. So, unahin natin, E. Okay? E. So, ang pangalawa po ay merong double stroke na. Okay? Kung kanina single E, ngayon merong double stroke, symbolizes merong tunog Y. Ye. Okay? E, ye. E, ye. E, ye. Okay? Ye. Hindi yay, kundi ye. Okay? Pababa ang tunog ye. Saan siya nanggaling? Sa ya and i. Okay? Ang tunog niya, ye pa rin naman. Okay? E, naging ye. Ito ang isang pantig or isang, okay, syllable. Ye. E, ye. Ye, ye. Nakuha? Okay. Pangalawa, nanggaling sa E, ang susunod magiging ye. Okay? E, ye. E, ye. Okay? Next one. The next one is E. Okay? Elephant. Okay? So, egg. So, soft na I siya sa atin. Same naman po dito. Okay? Soft na I. Paano siya magiging E? Flat po siya. E. Kung kanina E, eto E. Flat po. Latag lang. Okay? E. Magkaiba yung E sa E. Okay? E. Paano siya naging ganito? Okay? From O and E na matigas, naging E. Okay? E, 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 E. Nakuha? Yan yung pagkakaiba ng stroke, o. Isang pantig or isang syllable. Ito yung E. Okay? So, isulat natin. E, ye. Ang sunod ay E. Okay? So, pangatlo. Pang-apat po, double stroke uli. Okay? From E, magiging flat, Y. Okay? Flat, Y. 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 Okay? So, kung makikita nyo, ito na yung parating binabanggit nila na, yes, something nim, yeah, yubo sa'yo. Yeah, para siyang ne, or parang yes. Okay? So, ganun siya. So, Y, flat po. Okay? Single, double, single, double. E, Y. E, Y. E, Y. Sounds value, same. Isang pantig or isang syllable. Okay? Pang ilan to? Pang-apat. So, ulitin natin. E, ye, I. Ang susunod, ano po yun? I. Okay, very good. E, ye, I, yi. Okay? Next one. Pang-lima. Okay? So, eto na. Pang-lima. Okay? Meron na siyang doble-doble. So, magdodraw na ako dahil meron ng doble. Okay? So, kung makikita nyo, nanggaling siya, naging combined siya, nanggaling siya sa
Naging combined siya, nanggaling siya sa, eto nanggaling siya sa U and E. Kung makikita nyo, ang tunog niya OE, di ba? Pero hindi yan UE. Kasi pag nilagyan na natin ng letter F sa unahan, anong tunog? Fo. Ang basa, di ba? Pero hindi yan OE. Okay? Ang tunog niyan po is parang ganito. We. Okay. So, this is a combined, di ba? Lahat ng O at yung U na matigas, pag kinombine po yan, imagine nyo siya, magiging W sound siya. Okay? Imagine na magiging W sound siya. At ito, ano to? E, di ba? So, pag nilagyan mo yan, W sound, saka E, ang tunog, we. So, ganyan po mag-imagine ng sounds value. Hindi po base dito. Kasi pag ito, magiging, ang tunog nyo yan is OE. O. Parang ganun siya. Kasi nga, fo. Pero magkaiba. Okay, tandaan? Itong mga ganito, ang tunog dyan, W na. Tapos, i-add nyo lang yung etong nasa dulo, yan ang magiging kasunod ng tunog na W. So, this one, instead na UE, magiging we. We. Nakuha? So, ito na yung isang pantig or isang syllable niya. Nasa taas. Tama ba? So, magmula kanina, napapansin nyo, iba-iba yung position ng bilog. Tama ba? Sa combined vowel. So, tatanungin nyo, ma'am, paano naging ganon? Tama? Paano namin isusulat? Okay? So, mamaya ipapaliwanag ko. Tapusin muna natin. Okay? So, once again, the sounds value. Ano po ang sounds value nito? Okay, we. Okay, tunog, W tsaka I. So, we. Okay? We and we and we. Next one. Okay? O, tunog, W. Tama? Ano nga ito? Kaya siya naging wa. O, diba? Wa. Diba, gida? Wa. O, yun yung naririnig nyo. Ito ang spelling niyan. Wa. Okay? So, ito ang isang pantig or isang syllable. O, anong palatandaan nyo? Mabilis pa sa ulo? Yung tunog W. Okay? Pag nasa combined vowel daw siya, ang tunog niya, tunog W na po siya. Wa. Okay, additional natin doon kanina. So, yung una, ano yon? Anong tawag nito? Anong basa? We. Okay? Itong pangalawa, anong sunod? Wa. Okay, ulitin natin basahin. Ye, I, yi, we, wa. Okay, naintindihan? Nakuha? Okay, very good. Okay. The next one, so meron tunog uli, W. So, lagyan uli natin ng W. Okay, kanina, nauna natin to, di ba? Ito yung pinakauna. Ano nga yung tunog nito? Ito, Ano yon? Correct? Pagpapasok na Okay? Kinombine ngayon sa W. Ano nang tunog? Anong basa? We. O, eto na po. Ito ang spelling ng naririnig nyo parati sa K-drama. Yeah, we, nyagu, we ragu, we. Yan lang naman ang nasa sa ulo natin. Puro we. Okay? We. Okay? Pababa. We. Hindi we. Magkaiba yung we sa we. We. Okay? We. Hindi we, ha? Hindi we. Kundi we. We. Naiintindihan po? Okay. We. So, dagdagan natin. Ito ay we. Okay? We. So, one more time. Ye, I, yi, we, wa, we. Okay? Good job. Next one. Pang-pito to, di ba? Pang-walo. Patigas na U, di ba? Pero ang tunog niyan, W uli. Okay, tunog W uli. Tapos, ang kasunod, I. Ang tunog niya, we. We uli. Tama? So, ma'am, meron palang pangalawang we na tunog. Sige nga, balikan natin. Ang una, eto. Tama? Naintindihan? We. Ito ngayon, na-encounter natin, pangalawa, we uli siya. Same ang pronunciation niya. Same ang tunog, pero yung spelling lang ang nagkaiba. Baliktad na kasi. Patayo na yung? Okay. Ito na yung matigas na U. But the sounds value, same pa rin po yan. Ano po? We pa rin po yan. Katulad nitong nauna. We. So, meron ilang we? Dalawa na ang na-encounter natin. Okay? We. Okay? Ito siya, we pa rin.
Naintindihan po ba? Okay. Pang-siyam. W uli, tapos ito ay, ano nga to kanina? O. Ito yung half sounds, di ba? So, ang tunog, pag kinumbine mo na siya, ito na yan. Tama siya. Ano yan? Wo. Okay? Wo. 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 Nakuha po? Wo. Okay? Ulitin natin. Ilalagay natin dito. Ano siya? Wo. Sige nga po, magmula sa una. One more time. Online. Ye. I. Yi. Wi. Wa. We. Wi. Wo. Nakuha? Naintindihan? Okay. Next one. Wo. 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 Ang sunod. Eto na po uli. Pangatlong wi. Kasi ito, we din to, di ba? Ano yan? W, tsaka ito ay, ano to? E. Ito yung flat na E, di ba? E. So, pag binasa mo, we pa rin naman. Pang ilan siyang we? Pangatlo. Okay? Ma'am, meron po palang tatlong we? Yes po. Definitely, yes. Merong tatlong we. So, nasaan po? Ito yung pangatlong we. Okay? We uli. Ma'am, pare-parehas po ang tunog, iba-iba lang ang spelling. Yes. Huwag niyo kong tanongin kung bakit. Yan ang gawa ni Lolo Sejong. Buhayin ko muna si Lolo Sejong kung bakit pinaghiwalay-hiwalay niya to. Okay? So, we. Pare-parehas po yan. Pang ilan po itong we? Pang 10. Okay? We. Next one. Pang 11, the last but not the least. Okay? Saan siya nanggaling sa U? Yung plastic na kaibigan, tapos yung I na matigas. Ang basa ay ano? Uy. Uy. Correct. Uy. Okay, correct. That's uy. Tama. Uy. Yung parang uy. I-flat nyo lang. Uy. Okay. Uy. Okay? Pero, hindi po lahat na oras uy siya. Okay? Bakit po? Meron tayong tinatawag na initial. Ano yan yung place, yung pagkakalagay nito. Itong oy. Medial at tinatawag na final. Okay? Kapag si uy nasa unahan, ang tunog uy. Pero pag si uy nasa gitna at nasa huli, ang tunog ay i. Naiintindihan? Nakukuha? So, ito yung example. Ang tunog ay ganito. Isa, hyonijum, yewi. May narinig ba kayong uy sa dalawa? Wala. Bakit? Pyo, i, jum. I. Yan ang tunog niyan. I sounds. Okay? Ito naman, dahil nasa unahan siya, initial na tinatawag, uy. That's the time na magiging uy lang siya. Okay? Isa, pyonijum, yewi. Isa, pyonijum, yewi. Nakuha po? Okay, nasaan yung 11? Ito po yung 11, pakisulat. Okay? Record it in your book and then basahin ulit. This is ye, i, yi, wi, wa, we, wi, wo, wi, uy. Yung naka-red line, yan yung tatlong kambal. May tumutulo pa? Parang nawala na.
Okay na? Siya. Sige po. Baka wala kang tsinelas dyan.